Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Sierra and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw. Sabado ngayon, no? I lost track of the date na. Ano ba ngayon? 20? Anyway, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po dito sa ating programa. So, dito pa rin po tayo sa Roma. Event natin dito with our Facts First supporters will be happening tomorrow. Ngayon, medyo nag-iikot-ikot muna tayo. And then sa mga nakakasalubong natin ng mga kaibigan natin, mga kababayan, mga taga-suporta, maraming salamat po. And ano ba pag-uusapan natin ngayong araw ito? Dalawa po, no? Kasi meron pong development dyan po sa issue ng confidential ni Vice President Sara Duterte. Pinag-uusapan po natin dito higit sa season. No? Kasi dalawa po yung pinaglagakan ng confidential funds niya din sa Office of the Vice President at saka dito naman po sa Department of Education kung siya po yung namumuno dyan. So, ang latest po, pumakto na po yung Office of the Ombudsman kaugnay po sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government. Ano ba dapat gawin dito sa issue ng confidential fund? Hindi pa rin sinasagot properly the Vice President. So, pinasasagot ng Ombudsman Sara Duterte kaugnay dito sa mga allegation. Pagtingin ng committee report. So, pag-uusapan natin. At ang pangalawa, of course, yung panat ni Congressman Pulong Duterte laban dito sa grupo ng Sambayan. Okay? Claim niya, pinapondohan daw ito. Bongbong Marcos at Speaker Ferdinand Marcos Romualdez. So, nakakausap po natin ngayon, siya po yung convener ng Sambayan, isang batikang abogado. I'd like to welcome again to our program si Attorney Howard Calleja. Magandang gabi, Attorney. And yes. Thank you for joining us. Good morning, Christian, at dun sa ating mga kasama sa Manila, good evening sa inyong lahat. At andito rin tayo, bagamat sa ibang lugar sa Europa, we have the sunshine dito at medyo malayo tayo sa dehig, hindi tayo pumupunta doon. Mainit, oo. Pwede mo bagitin kung nasa ka, Attorney? Okay lang, sa Spain. So kung kumakain sila ng Indian food doon, dito kumakain tayo ng masarap na paella at saka mamaya kasi breakfast, magchuchurros ako. Churros con chocolate. Right, oo. Nasa Europa kami ni Attorney Howard pero parehong malayo. Hindi naman ganun kalapit. Anyway, Attorney, kumusta? Pag-usapan natin ito. What do you think of this order by the Office of the Ombudsman? Dahil ang sinasabi ng House, hindi naman sila yung complainant, di ba? Pero walk us through the process. Ang complainant dito is syempre yung House, di ba? Dahil sila yung nag-file ng complaint at kung ano yung investigasyon nila, finorward nila sa Ombudsman. Number one, natutuwa ako dahil mabilis yung action pero naso-surprise din ako sa bilis ng paggawa ng action ni Ombudsman Martires. No? With all due respect kay Ombudsman Martires, although I said natutuwa ako at I laud the action or the swift action, I hope hindi naman ito parang Trojan horse, di ba? Naalala mo yung Trojan horse, nagbigay ng regalo, pero sa dulo parang ano pala, patibong or trap pala ito, no? So sana ito naman malaman natin, Christian, pa-retire na ito, patapos na ang term ni Martires. So we hope na it is his coup de grace, it is his parang saving grace doon sa mga hindi naman natin masabing mali talaga lahat, pero yung mga parang we were disappointed with some of his actions, especially yung SALN na hindi niya release, for example, yung Pharmaly na kaso hanggang kay Christopher Lau. Pwede bang si Christopher Lau ang gumawa lang noon? Walang anybody from the executive higher than him. So may mga makikita natin na during his stint, kumiling siya kay President Duterte kasi siya ang nag-appoint. So hopefully, itong kanyang paggagawang ito, kumbaga sabi nga nila, di ba, yung mga pag matanda ka na o pag medyo nasa twilight years ka na, nagsosorry ka na, gusto mo nang gumawa ng kabutihan, sana nga ito ay kabutihan at hindi Trojan horse ni Ombudsman Martires. Okay, you mentioned na natutuwa kayo rin sa
ginawa ng Office of the Ombudsman pero medyo mabilis. Ano ba dapat yung proseso? Sabihin naman kasi ng iba, parang dami if you do, dami if you don't kayo. Hindi naman. Diba? Ano Ah, ba dapat yung proseso? Dapat nga imbestigahan nila kasi nga pwede naman nila imbestigahan on its own. Ang maganda dito kasi on the ombudsman pwede na lang sabihin sa tingin nila yung complaint walang basihan, pwede na lang i-dismiss on its own. So maganda yon in that aspect in the sense na tinuloy pa niya yung investigasyon, hindi niya dinismiss on its own. Pero ang importante kasi dito, sabi ko nga, pa-retire na si Justice Matres kasi matatapos na yung term niya under the Constitution. Ang importante kasi dito yung investigasyon at after the complaint, kung ito ipupunta sa Sandigan Bayan, magkakaroon ito ng information na sinasabi. Yung information na yon is the one that controls the conduct of the trial. Sana nga ipaubayan na niya ito sa susunod na ombudsman para yun ang magko-conduct at yun ang kumbaga magkukuha ng tiyempo para sa kaso. Kasi yung investigasyon na ito can take time at ang isang kinakatakot ko rin dito, baka naman maging complacent yung taong bayan sabihin, ay may kaso na, ayan na, lalabas na yan dyan sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, makalimutan natin yung impeachment. Baka naman it is also a monkey wrench na itinatapon nito ni Ombudsman Martires para hindi matuloy ang impeachment. Alam mo naman, ang pinaka-importante sa lahat talaga is yung maging accountable si Vice President Sara at isang proseso dito, yung impeachment na matanggal siya at hindi na makapag-serve sa gobyerno dahil sa kanyang mga daming question at hindi maisagot na confidential funds and other issues with her. Although technically and legally, separate tracks naman yun, di ba? Pwede naman siya magsabay, hindi po ba? Pero ang go impeachment process, tapos merong investigation dito sa alleged misuse ng confidential funds. So perhaps you're That's talking about yung political aspect nito na pwede Yes, ma-discuss that's ng mga tao. true, Christian. When I say monkey wrench, that's why I'm asking the civil society, the people, yung taong bayan, na magmatsyag ng mabuti. We stay alert, no? Baka akalain nila yung iba, baka maging kumpiyansa na, ay okay, may kaso na, ganyan. Pero kung iisipin natin, totoo yan, it can go together, pero baka makalimutan natin yung bigger picture. 'Di ba? Ang mas mabilis na tumutuloy ngayon at dapat mauna yung impeachment kasi cases takes time at kahit na let's say masampayan sa ombudsman at later on isampa nila sa Sandigan Bayan for trial, alam mo naman yan, marami pang pwedeng i-appeal yan hanggang Supreme Court at pwede pang baliktarin yan later on, no? If ever they find something right or wrong, no? But sa akin, ang importante, as I said, I hope this is not a gift like a Trojan horse, pero sana nga ito ay totoong redemption, no? Coup de grace for, let's say, repenting for previous misdeeds or acts ni Ombudsman Martires. Let's talk about the continuity, attorney. So, ngayon sinisimulan niya itong proseso, pero patapos na yung term na ni Ombudsman Martires. Hindi naman necessarily na pag natapos yung term niya, investigation. So, it can Hindi carry naman. over to the next term. It would carry over. Pero yun nga, ang kinakatakot ko, for example, bilisan niya yung investigasyon. Bago siya mag-retire, maglabas siya ng information. As I said, the information is the one that controls the trial. Kasi kung ano lang yun nasa information, yun lang ang issues na kailangan pagtalunan sa kaso. Of course, the next ombudsman can also ask for an amendment of the information. It is also possible. However, syempre, that would need, again, permission from the Sandigan Bayan. Paano kung di pumayag? Ang sinasabi ko lang, paubayan na niya yung kumbaga yung giya o yung control dun sa susunod na ombudsman para it would give them full leverage on how to conduct the trial. It is good that they started, but sana nga yung continuation na to, paubayan na niya sa susunod na ombudsman. Paano yung gagawin po yun, yung ipaubaya? So, kasi nagsimula na di ba, yung proseso sa kanya. Ngayon lang naman yan, binigyan ng couple of days, I think 10 days si Vice President Sara sumagot and then bibigyan din nung few days sumagot yung other side or yung House or kung sino man yung complainant. So sa akin, let the process go its own way without forcing any other speed or any other kumbaga
fast tracking na sinasabi natin. Let it go through the usual course, but without unnecessary delays, but also not without unnecessarily fast tracking into the favor of Justice Martires in the hope of saving or being an ally to Duterte. Tapos, attorney, so alam natin yung confidential funds, if I'm not mistaken, yung issue na yan constitutes the second articles of impeachment. Second articles of impeachment. Yes, yes, So, yes. what do you think so far of the process happening in the Senate? Well, dito sa impeachment proceedings. Paalala ko lang, I heard the statement of Senator Enrile at saka ni former Chief Justice Puno. Talagang kahit sila nagtataka sa conduct ni Senator Cheese at ng mga senator judges, no? At yun nga ang sinasabi namin na hindi ka pwedeng maging abogado at judge at the same time. At yung unnecessary delay na ito nakakapagbigay ng kumbaga nakakasira ng kumpiyansa. Kaya sana nga tumuloy na ito at kaya nga tinitingnan namin kung talagang pag-aaralan natin, sabi ko nga kung titingnan natin vis-a-vis the ombudsman filing, parang kumbaga parang it as I said, it can be a monkey wrench, it can be a Trojan horse, although we welcome it and we applaud the Ombudsman Martires for it. Tingnan natin kasi baka gumulo lang ang issue. Kasi lahat ng tao nakasentro tayo sa impeachment. Baka ang sabihin nila, alam mo naman maraming magugulo dyan. Sabihin nila, may kaso na, i-dismiss na natin yung impeachment. As I said, yung mga senador are, sa totoo lang, sad to say, no? Iba dyan, ex-convict. Iba dyan, galing sa circus. Iba dyan, galing hindi naman marunong talaga, committee de silencio, etc. etc. So, baka kung ano na lang iboto nila kasi nga, they can vote as they want. But again, paalala ko sa kanila, parang sinabi na nga ni Senator Enrile at Justice Puno at Justice Carpio na sinabi nga nila na this Constitution is always supreme. They can make their rules, however, the rules should not be in conflict or kontra sa ating Constitution, which always the Supreme Court can look over them. Parang if they have, parang kung umabuso sila sa power nila, kung may grave abuse of discretion, pwede silang kunin because what is supreme is not the Senate but the Constitution. Yan, pwedeng gamitin na dahilan ng mga kaalyado ni Vice President. Meron na investigation ombudsman bakit pa natin nililitis. Pero they have to be reminded na magkaiba yung tracks na yan. Dahil iba naman yung goal ng ang proseso sa ombudsman hanggang sandigan bayan kung sakasakali. At iba naman yung goal ng impeachment trial. Opo, yung objective ng impeachment trial is to take her out from office and not to serve any public office forever, 'di ba? Yun ang penalty doon. Whereas ombudsman is to file this in the Sandigan Bayan, where later on the Sandigan Bayan would find her yung conviction or acquittal which has a criminal liability which has a prison sentence, no? So pareho 'yan. At saka pwede rin sabihin ng Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, di ba? Parang yung isang senador dyan, buti hindi nanalo, pinababalik, ayaw ibalik yung pera. So tingnan na lang natin kung dito, pag pinabalik, ibabalik ni Vice President Sara. Pero kayo ba, bilang isang abogado at keen observer dito sa mga nangyayari sa Senado, tingnan niyo ba matutuloy yung trial talaga? Actually, aabot din sa punto na maglalabasan ng ebidensya para malaman kung talaga bang nagkasala to Vice President. Sa tingin ko, matutuloy ito and I am very hopeful that the 20th Congress will continue. Kasi isa dun sa pinabalik ng ng Senado sa House, sabihin kung ready or itutuloy ng 20th Congress. I think itutuloy nila. But ang naguguluhan din ako dahil iba yung House panel, iba yung House of Representatives. So parang hindi rin malinaw yung pagkakasabi ng Senate doon. At pangalawa, sinabi lang nila sagutin nyo ito. Ang tanong doon, wala namang period kung kailan sasagutin o kung kailan magbibigay ng certification yung House. So pwede bang sabihin ng House ngayon yan o next month? So
Yun din. So that's why I'm saying, although medyo magulo, alam mo, Christian, very positive tayo eh. Sumusunod tayo sa batas at sa rule of law. So sana nga sumunod sila at as I said, we're still positive na matuloy ang hearing. At sa akin, yun naman ang maganda eh. Ang Duterte playbook is really to muddle the issue, to stop it from uncovering the truth, di ba? Titirahin nila ibang tao, aawayin nila lahat ng kritiko nila, pero hindi nila sumasagot sa issue. So I think ang maganda dito is ituloy lang yung hearing, both, as I said na nga, pwedeng parallel yan, di ba? Diretso ang impeachment, diretso din ang ombudsman, at magkatotohanan na, malaman na natin kung ano ang totoo. Nga lang, isa ko rin naisip dito, Attorney Howard, parang yung mismong Senado yung naglalagay ng mga unnecessary roadblocks dito sa proseso. Kasi understandably, si VP Sara Duterte ay niyang makonvict sa isang impeachment trial, hindi po ba? Pero nagkakaroon siya ng maraming openings para i-question at ang gumagawa nun, yung mga sarili niya kaalyado. For example, ito, yung pag-remand ng articles of impeachment. I was thinking, pwedeng i-argue ni VP Sara at sa mga kanyang mga taga-support ng senador. Bakit natin pag-uusapan ngayon yan ay binalik nga natin, di ba? That point can be made. Paano yun? Pagbubutuhan na naman. So, necessary roadblocks when the process doesn't have to be that typical. Hindi po ba? Precisely. That's why I said yung pagbalik nila doon sa house, wala nang timing yun. So pwede nila sabihin, antayin natin or whatever. That's one roadblock. That's why I'm saying, although we are happy also with the ombudsman action, pwede na naman itong monkey wrench, pwede na naman itong roadblock, pwede na naman, as you said, pwedeng pagbotohan na naman ito, magmo-motion na naman sila doon, sasabihin ng ibang senador na, alam mo na, nagaling sa circus, di ba? Nasabihin nila, uy, meron na sa ombudsman, wag na pala nating pagdebatihan. Hayaan na natin ang ombudsman ang gumalaw. So, although sinasabi natin hindi dapat, baka gawin na naman nila. That's why I'm saying, let's be careful, baka maging Trojan horse ito. At ang akin lang is alam naman natin how we can delay and how long the cases in the ombudsman and Sandigan Bayan can happen. Baka naman 2028 na, eleksyon na, matabunan na naman ito, hindi matuloy. That's why I'm saying, mas importante matapos natin yung impeachment at yung ebidensya, hindi lang sa ombudsman ilabas natin dito na sa impeachment because ang ano nun is we can show it now already and it can be revealed. Ano ba yung totoo dito sa confidential funds na ito? At hindi lang confidential funds, ang articles of impeachment, marami yan. So marami pang katotohanan na dapat ilabas at ibunyag doon sa impeachment trial. Isa rin yung inintay na marami, yung bank accounts. Allegedly kung saan pumasok. Yeah, but Christian, ang sabi ko nga, kung gagawin na lang issue itong ombudsman, this is only article number 2, yung ombudsman. There are 7 articles of impeachment. So this should not be a roadblock or a monkey wrench to the impeachment process. Kasi one article lang ito and they can go through with the other articles of impeachment which sa akin is as strong as ever. Ang baka gawin lang nila, wag na natin pag-usapan yung article 2 which is the confi funds or the bank accounts na naman kasi nandito yung yung corruption and everything. Baka yun ang kanilang hinaharang and that might be baka pagbotohan nila yung 6 articles lang ang kanilang i-impeach, itong number 2 dahil may ombudsman, sabihin nila wag. So wag tayo papayag sa ganong strategy. That's why I'm saying I hope and I respect Ombudsman Martires na this should be a coup de grace, not a attempt to cover up and again protect his benefactor, the Dutertes. Usapan naman natin, Attorney Howard, itong paratak sa inyo. Itong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa grupo ninyo, no? Para doon sa mga hindi familiar, ano ba exactly yung binibintang na sa inyo? And what do you think of that? Well, nagsimula ito, we had, parang there's a news article, there was also an interview with him na sinabi ni Congressman Paulo Duterte that isang bayan is supported by Tambangagngag, no? Nung sinabi ko, ano ba yung Tambangagngag? Hindi ko rin alam. Sabi ko, I don't know who or what group or this. Sabi it's a combination of President BBM and Speaker Martin. Sabi ko, Then sabi ko, it's the first time I heard about it. So, ang interview niya is that we are supported, funded by them and allied to them, no? Isang bayan. So sabi ko,
That is a total lie. Isang Bayan is never funded by BBM or Martin or anybody directly or indirectly connected with them. And we are never allies with them. We are a group of individuals fighting for good governance. And we are not allied to Duterte. We are not allied to BBM. We're not allied to anybody in power because ang gusto natin good governance. Kumbaga tayo are going for accountability. Tayo tumitingin at sinisingil natin sila sa mga promeso nila at mga dapat nilang gawin bilang mga public officials. So nung narinig ko ito, sabi ko nga dun sa isang interview na tinanong sa akin ito, sabi ko then I think I challenge Congressman Duterte to substantiate because it is a false accusation, a very malicious and false accusation. So sabi ko, if he cannot substantiate, then he better resign. Kasi nga, gumagawa siya ng false accusation at fake news. So kung ayaw niya mag-resign, edi nasa sa kanya na yun. Pwede naman siya mag-sorry, sabihin nagkamali siya. It's really up to him. Pero ito, observation ko. Kasama yan sa DDS playbook. Yung mga kalaban nila, pag-iisahin nila, palalabasin na pinagkakaisahan sila, hindi ba? O Kasi nga, nilalump together niya yung BBM, pati nga mga komunista, mga Pilawan, lahat. Parang that's part of their narrative. And this is just the latest uh, declaration of such narrative. Don't you think? yeah, totoo yan. I agree with you, Christian. Parang sasabihin, parang lumalabas sila, papa-underdog sila, papaawa sila, kunyari sila yung victim. Whereas sila naman yung nang biktima ng ilan libong EJK. Sila naman yung nang biktima ng ating kaban ng bayan. Di ba? So sa akin, wag na tayong maniwala dito because ang kanilang playbook, tama yan, I agree, is awayin kahit sino man ang umaaway sa kanila at pagsama-samahin. Pero tingnan nyo, Christian, ang sabihin niya, hindi niya ako kilala. Sino ba daw ako? Magnotaryo na lang ako. Ang sagot ko sa kanya, ang tanong sa kanya ni Attorney Harry Roque, if tinatanong ko daw if he can substantiate. So ang tanong is substantiate the allegation. Pero ang tira niya ad hominem sa tao, sa akin. Hindi ko naman siya tinatao as an individual, hindi ko rin siya minura. Bakit niya ako minumura? 'Di ba? So, ang tanong ko naman doon is, please answer the issue. The DDS playbook is true, titirahin nila yung tao, but they will never ever answer the issue. They will never ever answer to accountability. So, hanggang ngayon, ang naging issue na yung pagmumura niya sa akin, pagsasabi niya bilang notaryo, hindi naman niya sinasagot kung saan niya nakuha yung kanyang false allegation na kami funded ni BBM or ni Martin o aliado. But I can say, sabi ko nga sa kanya, straight to his face and to anybody else, even to you and to anybody that would ask, wala ho kaming pondo galing kay BBM, galing kay Martin at wala kaming alyansa sa kanila. At yung aming mga pondo ay galing sa aming mga membro, sa aming mga chapter. At alam mo naman yan, Christian, pag kinulang, bunot sariling bulsa. So ganun talaga yon sa aming mga convenor ng gagaling at sa aming mga membro ng gagaling. It's very consistent din naman kasi sa in character din. Yung mga Duterte, ganyan naman talaga sila pumanap, di ba? Personal at malupit. Ayun na nga, nakakataka lang na imbis na sagutin yung issue, personal yung banat. At siguro, sabihin ko lang, wala naman akong kinahihiya kung ako yung magnonotaryo. Di ba? Ang pagiging notaryo, noble profession yan. At kailangan ka maging abogado. You have to be qualified to be a notary public. Di ba? Walang kinahihiyang trabaho yan. So, masaya ako na pwede akong magnotaryo. Ako ay qualified maging notaryo. Ewan ko lang kay Congressman Pulong because I don't think he's qualified. He's not even a lawyer, so I don't think he's qualified to be a notary. At Christian, sa pagiging notaryo, nakakapagpasyal ako dito sa magandang lugar sa Europa, hindi sa pagnanakaw sa bayan. Okay. Attorney Howard, maraming salamat. Thank you for joining us and enjoy your vacation or stay there sa Barcelona. Maraming salamat po. Vacation work mode, alam mo naman, pero hindi natatapos ang trabaho natin. Salamat, Christian, at again, Salamat po. salamat at magandang gabi po sa inyong mga tagapakinig. Salamat po. Attorney Howard Calleja. Ito natin. Ito lang po itong ating cellphone lang po kasi tayo.
Okay. So yun po muna. Maraming salamat for joining us tonight. Nilista ko yung mga nagpapabate. Hindi ko lang mabasa. Nahihirapan ako kasi naka-cellphone lang. Pero thinking labas tayo sa separate video. Pati lang natin na support at na nag-YouTube. Kasi baka nagtatampo yung iba eh. Message sa message, hindi naman daw nababasa. Nababasa po. Mahina lang ang kalaban. Kaya hindi natin agad na mabanggit. Okay, sila po muna. Maraming salamat po for joining us tonight dito po sa Express. Nakita po tayo sa next live episode na. Okay. So, si Christian is kaya. Magandang gabi.